Okay, yan at welcome back sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At ito nga pag-usapan po natin itong nangyayari ngayon diyan sa Kongreso na parang pinagbawalan na ata ang taong bayan na malaman kung saan napunta ito pong ating mga pira na pinagpapawisan po natin mga kaibigan, dahil yung pong mga pira na ginagamit po nila ay galing po yan sa atin, sa taong bayan po mga kaibigan. Pero ngayon po ang nangyayari po, pagka mayroong mga nagtatanong ukol dyan sa pira na kanilang mga ginagamit, ay pag-iinitan o kakasuhan po nila mga kaibigan. Kung naalala po ninyo nung mga nakalipas na buwan, si dating Pangulong Duterte ay hinahamon po sila na maglabas po ng mga resibo. Pero ano po ang risback nitong Kongreso mga kaibigan, ay mayroong napabalita na i-enpits po nila itong si BP Sara. Yun po mga kaibigan, parang nirisbakan po nila ang Duterte. At hindi pa nga sila doon nagtapos, dahil mayroon naman pong inihaing resolution na muling papasukin ang ICC para po ay paimbestigahan ang Duterte mga kaibigan. So ganun po, dahil doon po sa paghahamon po ni dating Pangulong Duterte na ilabas po ang resibo. At ngayon naman po mga kaibigan, dito po sa isang angkor ng SMNI na si Ka Eric, nung may nagpaabot po sa kanya na katanungan dito pong traveling expenses nitong House Speaker na si Romualdez, na sinabi ay umaabot daw ng 1.8 billion mga kaibigan. Billion po yan mga kaibigan. Gaano po yan kalaki, di ba? So ito po ay pinapatanong mga kaibigan. At yun nga ang sinasabi din po ni Ka Eric na dapat ipaliwanag ni House Speaker Romualdez ito pong aligasyon na ito, para malaman po natin kung ito ba ay mayroong katotohanan o ito ba ay gawa-gawang kwento lamang mga kaibigan. So wala pong masama doon, dahil ay siyempre pira po ng taong bayan yan, at nais din po natin malaman kung saan nga nagpunta o napunta ito pong pira ng taong bayan. Pero sa ngayon po mga kaibigan, hindi na po basta-basta na magtatanong po tayo sa pira ng taong bayan, dahil ay yun na nga, pag-iinitan ka or kakasuhan ka po nila mga kaibigan, tatakutin ka pa. Katulad sa nangyari noong Senate hearing na ginawa noong nakalipas na araw, ay tinatakot po nila to si Ka Eric, no? At sabi pa nga ay ikukuntim daw nila at ikukulong mga kaibigan. So yun na po ang nangyayari ngayon. Kumbaga ay parang masasabi natin na parang pinapasok na ata tayo ng komunista mga kaibigan. Ito po ay sa akin lang pong obserbasyon, ito po kasi na mga pamaraan po ng ating gobyerno na ang taong bayan ay hindi na po pwede magtanong. Ay parang komunista na po yan mga kaibigan, di ba? Ito po ay sa kanila ring mga ginagawa, kaya nasabi po natin na parang ang pamamaraan po nila ay parang komunista na po mga kaibigan. So ito po ngayon ay may hamon si Ka Eric po sa ating mga magagaling na congressman mga kaibigan. Actually hindi naman po lahat ng congressman ay, mayroon pa pong mga magagaling dyan na congressman na talagang ginampanan po nila ang kanilang tungkulin. Hindi po yan lahat mga kaibigan. Sa akin lang pong naobserbahan, mayroon pa pong mga talagang gumagawa po sa kanila pong tungkulin bilang congressman mga kaibigan, na magbigay po ng serbisyo sa mga mamamayan. Pero ito na nga, at panoorin po natin itong hamon ni Ka Eric sa mga congressman na mga tulunggis mga kaibigan. I think you have an interaction. Yes, Eric. Una sa lahat, isa nga sa nakita natin na hindi naman related, yun yung pinupush niya. Why is she doing that? Hindi naman related yun. Ikaw, alam mo yung mga allegations. Those are allegations. Just want to make it clear. Tama. Allegation lang po yan. But why you try to act like it's already happening? Yung mga kaso na yon. Parang guilty po sila mga kaibigan. Parang guilty po sila. Parang yung pong katanungan para sa kanila po ay nangyayari na mga kaibigan.
And I just want to make it clear, bakit napakalayo? Bakit umiiwas po tayo sa kung nasaan yung ating Yun, pinaka-prioridad kung bakit tayo nariyan? Una sa lahat ka, Eric, gusto kong balikan. Yung 1.8 billion yun yung isa sa dahilan. Bakit? At exactly, I just- Frank, excuse me, 30 second there. At sa binabanggit mo, Frank, hindi pala talaga tayo nagkamali sa source. Yeah. Kasi kulang nga, 2 billion nga palang budget na Yes. inallocate sa kanila for travel. Go ahead, Frank. Yes ka, Eric. Ito ngayon. Ito hindi ko maaro, di ba? Meron naman tayo footage and this certain congressman keep on looking for this one that's already took down. Yeah. Wala naman. Meron na nga. Ayun, i-play nyo po. Kaya nagtatanong yung taong bayan, bakit hindi nyo po play? Yun, yan. oo. Napakaklaro po yun. Tama po naman mga kaibigan. Mayroon po naman pong video at klaro po doon na sinasabi pa nga na dapat i-clarify po ni House Speaker Romualdez yung pong katanungan na yon. Kung totoo ba yon o hindi. Dapat po siya magpaliwanag sa taong bayan. Klarong-klaro po yan kahit nabalikan po yung video. Play it, Frank. Very They clear. kept Why on don't you play? You have like 5 hours for you to you have all the time in the Bakit world. yung tanong? At They- ang, ma'am, 59 seconds lang pala itong 59 video. lang yun. And they You kept keep on running on referring to circles. it. Yeah, they kept on referring to it, but they would not show it. Correct, ma'am. If we can play it here, at least makita Can we ng play, ating Ma'am mga Helen? kababayan. Oo, para makita nila kung bakit hindi ito na-play. Sapagkat lalabas ang katotohanan na hindi tayo Yeah. nag-conclude. Yun. Tayo po ay nagtatanong batay sa impormasyon na And- ipinasa sa atin. And, ka Eric, Go. respect someone's perception. Why you keep on pushing na yun ay akusasyon? Kung i-play natin yung video na yan, maglilinaw yan sa mamamayang Pilipino. And Frank, rejoinder to you. Granting na nag-akusa kami. Granting na nag-akusa ko. Granting Pagpalagay natin, dapat ba franchise ang imbestigahan? Hindi ba dapat si Ka Eric ang pinatawag nyo lang? At kinasuhan nyo ako? Ulitin ko mga kababayan. If the intent is only to clarify and reprimand me for saying those things, Brother Frank, granting na walang source, granting na yun ay hindi totoo na impormasyon, at granting na yun ay pangninirang puri sa inyo, which hindi dapat kayo gumanon kasi public officials kayo, hindi kayo dapat Yun. balat sibuyas. Pero granting na nasaktan kayo, bakit franchise ang inatake nyo? Hindi ba dapat nakulang ang inyong ipinako sa krus? Patawag natin yung Eric na yan at imbestigahan sa Kongreso. Yun, dapat. Anong source niya? Bakit aatakihin nyo ang franchise? And excuse me, kahapon sinasabi nyo, alalahanin nyo ang franchise nyo nakasalang dito. Tinatakot nyo po kami sa hearing na yun. Yun po ang aming nararamdaman. Tinatakot nyo kami. Tinatakot Tama po, nyo tama. ang pamunuan ng SMNI dahil hindi kami nirepriman, hindi kami sinita, hindi kami pinanindigan. Mga kababayan, granting na nagkamali ako sa source, granting na hindi ko ni-reveal, at granting na ako'y nag-akusa, hindi lang nagtanong. Yeah. Mali ba yon? Hindi po. May karapatan akong mag-akusa. Kung mali po yung karapatan ko na yon sa pag-aakusa at sumobra at nagmalabis ako, kailangan ba franchise ang atakihin? No. Kailangan akusahan ako. Dalhin ako doon sa korte. Yun po ang aking posisyon dyan. Bring me to court. Yun. But not drag the entire organization o a legitimate media na may franchise at tatakutin nyo. Meaning to say, I'm not your principal Yun. target. Your primary target is the station itself. And this is a political harassment and intimidation. At hindi po kami matitinag na sasabihin ito, you are weaponizing Congress to violate constitutional rights of people na parang mga diktador Yun. kayo. For Tama po yan mga kaibigan. Dahil sa ginawa po nila ngayon talaga ay ibang-iba na talaga mga kaibigan. Dito po tama po naman si Kay Eric dahil siya nga po ang nag-broadcast noon po nung katanungan na yon patungkol po sa 1.8 billion mga kaibigan na dapat si Kay Eric lamang ang kanila pong iimbestigahan. Pero dito po ay ang kanila pong tinitira prangkisa po ng SMNI mga kaibigan dahil po ay mayroon pong programa si dating Pangulong Duterte dyan sa SMNI mga kaibigan. Kaya yun ang talagang target nila mga kaibigan. saying this,
I am calling on my family and on the Filipino people na magpapakulong ako sa Kongreso Yun. dahil hindi ko ibibigay ang karapatan kong magsalita. Tama man o hindi ang source ko. At ang pananagutan ko kung mali ang aking pahayag ay ang batas sa libel. Accuse me of libel but stop the hearing on the franchise of Yan. SMNI. Bring me to court. Tama. Kung hindi totoo na ang franchise at SMNI ang target nyong supilin at paralisahin Yun. dito. You know, Eric, the way I see it, no, kasi SMNI is real nation, for nation building, and I still believe talaga that our congressmen, no, except yung kamatayan na yan, are really for nation building. I really believe that. I mean, maybe a lot of people will say I'm so Yes. naive or something. I don't believe that. It's what I saw. It's what I saw with my father, no, and I know a lot of them there, no. So naniniwala pa din ako diyan. So yung pag-hear ng franchise na yan ng SMNI is perfectly fine with me. No, basta fair kasi I'm grateful nga that we were given that opportunity na ipakilala sa kanila at sa taong bayan kung ano ang SMNI kasi alam natin kung ano ang SMNI. And I'm very, very proud of SMNI kasi maliwanag na for nation building sila. And this program and all the programs of SMNI are really geared towards that, di ba? At kung bakit ato laban kasama ang bayan kasi ang kalaban lang naman natin dito ay ang CPP, NPA, NDF. Yun lang, sa akin maliwanag yun. Sa ating lahat, maliwanag na ang in that room yesterday, wala tayong kaaway doon kundi si Franz Castro at si Raul Manuel. Yes. No, shared ground talaga kasi nga no, ingay ng demokrasya 'yon. And they really are entitled to their legislative functions, no? But we hold faith. We hold faith that they will be fair, that they will really embody Yes. the spirit of Congress. Okay, alright yan mga kaibigan. No? So, yun po, no? Narinig na po natin, no? Ang hamon ni Ka-Eric dito po sa mga congressman, no? Na alam po naman natin mga kaibigan at napanood po natin yung video mismo nung nag-live itong sila si Ka-Eric na yun nga ay tinatanong lamang po nila yung pong 1.8 billion. Pero bakit ba itong Kongreso ay parang guilty na guilty po sila mga kaibigan? Para sa kanila po ay parang nangyayari na po ang sinasabi na 1.8 billion traveling expenses nito pong si Speaker Romualdez mga kaibigan. Ang pinagtaka lang po natin dito, bakit ang prangkisa ng SMNI ang kanila pong titirahin? So dito pa lang nakikita po natin mga kaibigan na naghihintay po sila ng maibubutas po nila dito po sa SMNI. Talagang gigil na po sila dito sa SMNI dahil dito nga nagprograma si dating Pangulong Duterte. At dito mismo sa SMNI, hinamon ni Pangulong Duterte na ilabas nila ang resibo diyan po sa Kongreso. Kaya ay gigil po sila dito sa SMNI. Yun po ang aking nakikita dito mga kaibigan. Kaya sabi ko nga dyan sa aking thumbnail na bawal na magtanong ngayon sa pira ng bayan mga kaibigan. Di ba? Kasi pagka gawin mo yan, papatawag ka sa Congress, iimbestigahan ka, takutin ka, kulungin, ikulong ka, ikontempt, at kung ano-ano pa ang kanilang gagawin sa iyo. Yun po mga kaibigan ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Kaya nasabi ko po na parang komunista na po ang estilo ngayon. Hindi na po tayo pwede magtanong. Ganun po ang style ng komunist. Hindi po tayo pwede magtanong. Kailangan susunod lang tayo kung ano po ang sasabihin po nila mga kaibigan. Na yan po ay wag po nating payagan na mangyayari po sa ating bansa. Dahil hindi biro maging komunista ang isang bansa mga kaibigan. Katulad na dito sa nangyayari ngayon na hindi na po tayo pwede magsalita, hindi na po tayo pwede magtanong.
sa mismong pira na ating pong pinagpapawisan na makita at makapagbayad tayo ng mga buwis sa mga maliliit na ating ari-arian, mga kaibigan. Pagka hindi ka po makapagbayad sa maliit mong lupain, yung pinagtirikan ng bahay mo, ay papadalhan ka ng sumon, mga kaibigan. Ganun po, no? Kaya sinisikap po natin na makabayad po tayo ng mga buwis na iyan. Pero sino po ang nanamasa dyan? Sila. At yun ang ibabalik nila sa atin na hindi na po tayo pwede magtanong, mga kaibigan. So, dismayado po tayo dito sa mga nangyayari ngayon sa ating pong bansa, mga kaibigan. Actually, hindi ko po sinasabi na lahat po ng mga congressman dyan ay gano'n na po, no? Meron pa rin pong mga talagang gumagawa po ng kanila pong mga serbisyo na totoo sa ating pong mga kababayan, mga kaibigan. Kaso lang po, yung iba kasi dyan ay mga kapituko ba? Kasi alam po nila na itong si House Speaker Romualdez ang mag-aproba sa mga budget na kanila pong hihingiin. So, kapituko po yan sila, mga kaibigan. Ganun po ang nangyayari dyan, di ba? So, hanggang dito lang po muna tayo, no? Kung ano man po inyong mga komento at opinion po dito. Hindi po natin pinaglaban dito ang SMNI. Pinaglaban po natin dito ang karapatan po natin mga Pilipino, mga kaibigan. Ha? Huwag po ninyong isipin na pinagtanggol po natin SMNI dito. Hindi po natin pinagtanggol. Kasi yung pong prangkisa ay pribilehiyo lang din po yan, mga kaibigan, no? Na binigay po ng Congress. Pero kung kakansilahin man yan, mga kaibigan, sana po na mayroon talagang nakita na paglabag kung nasabi po na SMNI. Pero ang pinaglaban po natin dito, ang karapatan po natin bilang mamamayang Pilipino na pwedeng makapagtanong kung ano na po ang mga update dyan sa ating pong gobyerno bilang Pilipino. Lalong-lalo na po sa usapin po ng pera ng bayan, mga kaibigan. Kasi naghihirap na po ang ating bansa dahil wala daw pera. Pero ito pong Kongreso, ang laki po ng budget dyan sa trabiling nila, mga kaibigan. 2.066 billion po, mga kaibigan. So, pero inyo yan, mga kaibigan. So, ayan, at pakicomment na lang sa inyong mga public opinion. At ako po muli ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay dito sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video at mga news update. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po. At maaari, paki-share na rin. At sa mga nakasubscribe na at nakapalo sa aking Facebook page, ayan, maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe at nakapalo, baka naman. Yan, no? So, see you po sa next video ko. At God bless all of us. Palagi lang po mag-iingat. Saan po tayo naroon.